Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga birada o pahayag ni Attorney Claire Castro sa kanyang press conference kanina. Nako, strike again. Talagang palaban. Nakaka-entertaining pag sumagot itong si Attorney Claire Castro. Ito, nakapahayag na naman siya ng mga maanghang na salita laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, pakinggan natin itong balita ng ABS-CBN News, itong post tungkol sa pahayag ni Attorney Castro at magbigay ako ng reaksyon. Just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Most corrupt ha? Noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Nung, Most corrupt. Diyan tayo magtala kay mamaya. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Wala, hindi siya daw. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Kaya natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing na bulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaction si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin dahil definitely alam natin na ito ay magiging issue. At tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suggestion. Thank you, ma'am. Okay. So, iba talaga kung sumagot itong si Attorney
Castro. But be that as it may, wala na tayong ganyan siya, ganyan ang style niya. Kailang pag-usapan natin yung sinasabi niyang most corrupt si Pangulong Rodrigo Roa Duterte 2016, 2017. Hindi ko makuha yung grupo na sinasabi niya na nagbansag na most corrupt ang Pangulo. Depende na sa taong bayan. Ano ba? Well, hindi perpekto si Pangulong Duterte. Lahat may korupsyon. Kaya lang, ikumpara mo sa korupsyon ngayon. May pito ng kaso na isinampa sa administrasyong ito sa Supreme Court. At related lahat yan sa, yung 5 related sa korupsyon. PhilHealth, budget. Panahon ni Duterte, hindi man siya santo. Kailang ako, naranasan ko yung build niya. Yung aming farm sa bundok, sa Mindanao. Napakahirap magpunta doon sa farm dahil lubak-lubak ang kalsada. Pag upo ng isang Duterte, na simento lahat. Hindi ko yan makakalimutan. Then marami pa siyang ginawa na nakatulong sa bansa na to me, hindi man siya perpekto, kailang malayo na mas maganda ang performance ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kumpara sa ngayon. Kaliwat kanan ang mga reklamo ng taong bayan. Kaya nga, may karapatan ng taong bayan magalit. So, paano sila magalit? Doon na lang sa laugh emoji sa Facebook page ng Pangulo. Doon na lang nila inilalabas yung kanilang galit sa pangyayari sa gobyerno. Tapos, tinanggal pa nila yung total. Hindi mo na malaman kung iilan na yung number. Hindi katulad noon, aabot ng 700,000 hanggang 1 million. Natakot sila. Wala na, binago na nila yung format. Doon na. So, bahala na tayo, taong bayan. Ikumpara kung sino ang mas corrupt. PRRD ba o itong administrasyong ito? Okay, mga kaibigan. Salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel na ito, itinutulong natin sa Tribong Talandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para maayos ang kanilang sira-sirang bahay. So, panoorin nyo ang video na ito, nakakaawa, kalagayan sa mga bahay ng mga Talandig. Tumutulo na ang kanilang mga bubong. Salamat. Patuloy nyo lang ang panonood, lalo na ang inyong hindi pag-skip ng ads. Muna pod ni ang balay sa Dunggawon. Kadtong pagubaon na iyang balay. Ayo, ante! Oo, ante. Maingod to, ante. Oo, dayon ko ante si imong balay, ante. Oo, so muna ni ante imong balay nga kagubaon na. Oo, tanawa ante ang bolsot. Oh, kuha na gyud. Gawla na gyud ni ante ba? So naa pa kay bana karon ante, wala na. Naanap pa. Naa pa kay bana. Mm. Ay, so mo na ni ang inyong balay ante ba? Nga kuan na siya, kagubo na ang inyong balay. O mo na ni ang ilang balay, ilang ante nga sako lang in town ang dingding. O, mo na ni ang ilang gipuy-an. Nga lisod gyud kaayo. Kay boslot kaayo ang ilang hero. Ug asa man mo ante galuto? Galungag. O atong tan-awon pod anti ang inyong galungagan. So pasensya lang gyud mo nang tan-aw kay si anti dili na daw kaayo siya kadungog. So atong tan-awon anti ang kuan, imong galungagan ante. So diri na mo anti galungag kana. Oh. Diya na mo galungag. Daw ba anti og magulan kay ang inyong atop. An-aw anti ang inyong atop. Loy gid kayo sila kay ang ilang atop. Mga putol na gyud. So, pasensya lang mo nga si Auntie dili kayo ka istorya, kay di kayo siya ka dungog sa akong gina-istorya sa iya. O muna ni Auntie inyong gilungagan, Ante.
Kana, diri mo galong agong kuan. Mm. Daw bi ante kung magulan. Kung magulan ante, Diri lang. diri mo. Mm. Oh, so luoy kayo mo ante. Si mo na nalungaganan ilang ante ang kalan. Og mo na ni ang gawas nga bahin sa ilang balay. O makita ra nato nga putol-putol na gyud ang ilang hero.